Bakit tahimik pa rin si Escudero? Guilty ba siya? Wala talagang hindi niya talaga kayang sagutin ang mga issue. ha? Hindi naman hindi na wag nating sabihin hindi niya pa alam 'yan. Kaliwat kanan ang atake sa kanya sa issue na 'yan. Mainstream media, social media, 'yan ang pinag-uusapan. Hindi naman ugali ni Chis Escudero na manahimik. Halos nga lagi siyang nagpi-press briefing, bawat issue sinasagot niya. Kahit nga sa impeachment ni Sara, talagang regular ang kanyang mga press briefing at mga press conferences para sagutin ang mga issue. Ito, hindi na lang ito tungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Siya na mismo ang nasasangkot dito. Seryosong ito, seryosong issue ito. Ito ay tungkol sa insertions. Isiningit sa controversial na budget ng 2025, nagsingit di umano si Escudero ng 142 billion pesos. Karamihan yan, mga flood control projects at infrastructure projects sa iba't ibang probinsya. Nangunguna dyan ang Bulacan na 12 billion pesos, ang Sorsogon na kanyang probinsya na 9 billion pesos, at ang iba pang mga probinsya. Matindi itong issue na to. Pero hindi sumasagot si Escudero. Iimbestigahan niya yung mga insertions na yan. Gayon din ang sabi ni Ping Lacson. Yan ang una niya di umanong gagawin. Imbestigahan ang mga insertion sa 2025 national budget. Yan. Matindi yan. Lalabas talaga ang baho nito ni Chis Escudero. Kung makaas na kasi siya, akala mo wala man lang issue sa kanya. Akala mo napakalinis ni Chis. Ayun pala wala pang naiisip na palusot. Once na magsalita siya at humarap sa media, kadalasan niya namang ginagawa yan. Pag may issue, kahit nga hindi tungkol sa kanya, kahit hindi tungkol sa kanya, nagpi-press briefing ka agad yan. Pero ngayon, anong nangyayari? Tahimik, Tahimik. Sa ganyan ka-controversial na issue, hindi ka magre-react? Kahit kunti na masasabi? Kung talagang hindi ka dyan, kung talagang hindi totoo yung mga akusasyon sa'yo, agad-agad maglalabas ka, magpipress briefing ka. Yun naman laging ginagawa niya. Hahamunin niya yung mga naglalabas ng issue na yan. Di ba? Kaya lang, bakit tahimik siya? Ibig sabihin, hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi niya alam. O kaya, totoo talaga. Matindi ang mga naglabas ng na yan. Sa totoo lang, hindi naman yan madaling malaman eh. Madaling malaman. Ibig sabihin, mayroon talagang nakakaalam niyan na naglabas ng mga detalye niyan. Actually, mayroon na akong detalye ng mayroon na akong detalye niyan. Sinend sa akin eh. Ito. Bigyan ko kayo ng example. Mga kabunyog, mga kababayan. Ayan. Ito. Ito yung example. 142 billion, 3,000 na projects yan. 1,600 sa mga projects na yan, may eksaktong round numbers. 50 billion pesos, walang malinaw na detalye. 7 regions ang tumanggap ng higit 60% ng buong budget. Ang iba gaya ng BARM, Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas, halos walang natanggap. Ano ang mga nandyan sa projects? Ito. Ang Sorsogon, doon, 9 billion, 9.1 billion ang budget na binigay sa Sorsogon. Diyan sa 142 billion na yan. So matindi, 9.1 billion. Ang isa pang binigyan ng grabing pondo diyan ay ang Valenzuela City. Kaya kaalyado niya si Gatchalian eh. Valenzuela City, 14 separate street light projects na bawat street light project ay 20 to 35 million. Ganyan katindi ang project na yan.
764 road projects. Diyan, sa 142 billion na yan. 764 niyan, road projects. 44.3 billion yan. Halos lahat ng road projects, ang presyo pare-pareho, 100 million. Walang nakalagay na sukat o scope. 100 million, 100 million. Pare-pareho 100 million. Ganyan katindi. 472 flood control projects. 35.3 billion ang inilaan. Pare-pareho ang halaga. 1,270 multipurpose buildings, barangay halls na umaabot sa 34.9 billion pesos. Ang mga presyo, pare-pareho, 5.5 to 10 million pesos. So ganyan ka ano. Mayroong 424 na projects diyan na bawat isa 100 million pesos. Para copy paste, parang yung costing copy paste. Ang nangyari diyan, 424 projects, 100 million. Basta lang naglista ng 424 na projects, tigwa 100 million bawat isa. Ganun katindi. 486 projects na tigmit 10 million. Tapos 396 na tigpa 5 million. Walang variance, walang estimate. Puro round numbers. 305 projects na tig 50 million pesos. Ganun. Kumbaga naglista lang ng 305 projects, tig 50 million. 424 projects, 100 million bawat isa. 486 projects, 10 million bawat isa. Tapos linista na kung saan-saan yun. Ang maganda dito, nagsabi na si Tito Soto, iimbestigahan ito sa Kanilakson. Yan. Kaya, mananalo ka man chis bilang Senate President, iimbestigahan naman yung mga insertions na yan. Oo, tama ka, price tag PH, street lights. Kaya matindi ito. Matindi ito. Ito mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga ang ginawa para makumpleto yung 142 billion kasi masyadong malaki yan. Masyadong malaki ang 142 billion. So anong ginawa? Naglista ng, halimbawa, itong mga projects na to, tigwa 100 million, saan-saan ito? Dito ito sa ganitong lugar. 424 na projects yan, pare-pareho ang presyo, 100 million. Tapos 486 na naman na projects, pare-pareho na naman ang presyo, 10 million na naman. 396 naman na projects, 5 million pesos. Walang pagkakaiba. Poros round numbers, eksaktong-eksakto. 305 na projects, tig 50 million. Ganyan katindi. Road projects, 764 na projects, kalsada, 44 million. 44 billion. Pare-pareho ang presyo, 100 million. Ganyan katindi. Bukas i-discuss namin ito ni Cielo Magno sa talakayan namin. Alas 9 bukas. Rinipair ko na to eh. So kita nyo, di ba tahimik si Chis? Hindi naman yan ugali ni Chis na tahimik eh. Hindi naman ugali yan. Pag may issue, sinasagot ka agad yan. Tagalog pa yan. Sabay pa cute. Pero ngayon, wala. Tahimik, di ba? Tahimik. Yung sa politico.com, biglang nawala. Yung, hindi naman yan eh. Sa ganyan kaseryosong aligasyon sa'yo, sa ganyan kaseryosong aligasyon, 142 billion, inaakusahan ka na nag-insertions yun, siningit sa 2025 budget. Kung hindi naman totoo yun, ang dali mo lang sagutin yan. Magpi-press briefing ka lang, sasabihin mo hindi totoo yan. Kung sino man nagkakalat niyan, mapapahiya lang kayo. Di ba? Ganun lang yan. Kasi kailangan i-clear mo yung pangalan mo kagad yan. Kasi mag-i-eleksyon ng Senate President sa July 28. Siyempre, ayaw mong masira yung pangalan mo. Ayaw mong masira yung Senado. Kaagad-agad, anuhin mo yan, sasagutin mo yan. Isa lang, yan dapat eh. Pero ngayon, wala, di ba? Tahimik si Chis Escudero. Bakit? Unang-una,
mukhang nakikita niya eksakto yung mga sinasabi. Mukhang nakikita ni Chis Escudero, may naglabas ng mga bagay na yan. Ang naglabas ng bagay na yan ay alam ang detalye niyan. Oh, 'di ba? Oh, dapat kasi naisip yan ni Chis Escudero na wag siyang maging mayabang at arugante na parang napakalinis niya kasi mayroon pala siyang ginawang ganyan. Ngayon kung hindi naman pala totoo yan, yung aligasyon na yan, ay di dapat nag-press con siya, nag-press briefing, sagutin niya kaagad yan. Ha? Oh. Ang alam lang kasi ng publiko, nakatutok lang yung pag sinabi mong 2025 budget. Nakatutok diyan ang issue kay Martin Romualdez, kay Saldico. Yung Senado wala. Parang pag sinabi mong 2025 budget, Kamara yan, House of Representatives ang nagmaniobra dyan. Yun pala yung mga senador na to, busog na busog eh. Di ba? Ano yan eh? Kung wala yan, kung hindi totoo yung 142 billion, ang dali lang mag-press briefing ni Chis. Lagi naman siyang nagpapatawag ng press briefing. Bakit hindi niya masagot yan? Dapat pinapahiya. Pagka ganyan, dapat pinapahiya niya na yung mga naglalabas ng issue na yan. Hinahamon ko ang mga naglabas nito. Sige nga, magharapan tayo. Ipakita nyo ang detalye ng sinasabi nyo. Di ba? Wala. Lalo na ngayon na napakaseryosong issue ito dahil mag-i-eleksyon ng Senate President. Di dapat ayaw mong masira ka. Ano man na issue laban sa'yo, haharapin mo lalo na ganyan. Di ba? Kaya ang title ng bilyonaryo, tingnan nyo, Escudero, nasa hot seat dahil sa mga isiningit sa 2025 budget. Lalo na pag inimbestigahan yan ni Tito Soto. Pag umatras si Chis Escudero sa pagka-Senate President, alam na natin ang rason. Ang kapalit niyan, ayaw niya nang paimbestigahan yan. Alam na natin yan. Pero kung manalo man siyang Senate President, nag-warning na sila Lacson at Soto. Iimbestigahan nila ang mga insertions na yan. Nabasa ko na yung sinabi nila Lacson at nila Soto, hindi daw nila palalampasin yung mga insertions na yan. Kaya ito kasi alam nyo mga kabunyog, simple lang naman kasi yan. Noong mga huling araw na ng debate sa budget na yan, ang pinag-uusapan na by cam, maliit na grupo na lang ng mga senador at maliit na grupo na lang ng mga kongresista ang nag-usap-usap. Doon siningit ng Kamara, totoo naman yun. Maraming siningit sila Martin Romualdez at sila Saldico, sila Kimbo. Kaya lang, ang nasira talaga sa budget, pag pinag-usapan ang budget, shout out kay Amado Fabian, pag pinag-usapan yung 2025 budget, ang sirang-sira talaga dyan, sila Romualdez. Pero totoo nga naman, papayag ba ang Senado na alam naman nilang nagmaniobra sila Romualdez at sila Saldico, sila Congresswoman Kimbo, na napakaraming insertions nila Romualdez sa 2025 budget, tapos sila sa Senado, wala. Wala yun eh. Hindi naman pwede yun. Tatahimik ang Senado kung sila ay marami rin. Kaya ibig sabihin, lahat, napakaraming insertions. Nag-insert ang mga kongresista, nag-insert din ang mga senador. At ang nanguna sa insertion sa Senado, si Chis Escudero. Ngayon, gusto niyang mag-Senate President? At linalabas sa kanya ngayon ang mga baho niya. Hindi siya ngayon makasagot. Hindi siya ngayon makasagot. Bakit? Kasi napapansin niya siguro, masyadong eksakto yung mga data, yung mga figures. Napaka-eksakto ng mga figures, napaka-detalyado. Kung anong totoo, yan talaga yung lumalabas. Yung lumalabas sa dyaryo, lumalabas sa social media. So, ibig sabihin, mahirap harapin yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Si Chis Escudero na nag-aastang malinis, ayan, ibinato sa kanya ngayon
Ipaliwanag mo ito, Cheese. 142 billion insertion sa 2025 budget. Wala siyang komentaryo. Wala, hindi makapagsalita. Ilang araw na yan. Dapat ngayon nagda-damage control na siya niyan, di ba? Dapat niya nag-aano na siya. O dapat sinasabihan niya yung media, sagutin ko yan kasi hindi totoo yan. Sinisiraan lang ako niyan. O, sige, magpipress ko na ko, press briefing. Hintayin nyo. Umattend kayo sa press briefing ko. Sasagutin ko yan punto por punto. Hindi totoo yan. Malaking kasinungalingan yan. Ang Cheese Escudero na napakahilig sa press briefing, ang Cheese Escudero na napakadaldal, ang Cheese Escudero na napakayabang, pagdating ngayon, tahimik. Hindi naturalisa yan ni Cheese. Di ba? Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Kaya bukas nga yung topic namin ni Shielo Magno, may regular na kaming programa ni Shielo Magno every Thursday. Simula na namin bukas first episode. Alam naman natin si Professor Shielo Magno. Tax ng ina mo. Tax ng ina mo. Ibig sabihin, nagbabayad tayo ng buwis tapos ganyan ang mga pinapupuntahan. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, sa issue ng impeachment, ang bilis mag-press con. Tapos ngayon, tahimik. Tatahimik ka ba sa ganyang napakaseryosong issue? Kung wala ka namang ginawang masama, alam mong paninira lang yan, kaagad-agad sasagutin mo yan. Kaagad-agad sasagutin mo. Silence means, guilty ka, di ba? Ang presumption niyan, pag nananahimik ka, bagay, paano mo nga naman sasagutin yon? Anong paliwanag mo? Kung totoo naman talagang mayroon kang 142 billion insertions, paano mo nga sasagutin yun? Lalo ka lang mababaon dyan. Lalo kang mababaon. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Mayroong nakakaalam talaga ng detalye niya. Kasi maraming kalaban din si Cheese. Maraming kalaban yan. Lalo pa ngayon, sumasama siya dun sa kampo ng Pro Duterte. O sige, sasama ka sa kampo ng Pro Duterte, ito lalabas ang mga ano mo. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Mayroon nga mga siguro nakakatunog yung kampo ng ng pro Duterte. Nakakatunog sila na may ilalabas na malaking issue kay Cheese. Kaya siguro naiisip nila nila Marcoleta, na maghanda tayo. Pag umatras si Cheese, kailangan may pambato tayo. 'Di ba yung mga pro Duterte black senators, mayroon silang nilabas na kapag hindi tumuloy si Cheese, ang papakandidatuhin nilang Senate President, si Marcoleta, si Mark Villar o kaya si Amy. Bakit? Siguro may natutunugan sila. May natutunugan sila na may ilalabas na bomba. Mayroong matinding bombang ilalabas laban kay Cheese. At ito na yun. Ngayon, 'di ba mayroong mga panawagan ngayon na gawing transparent yung pag-uusap tungkol sa budget, na lalo na pagdating dun sa BICAM, yung Bicameral Conference Committee na masyadong sekreto na, ay doon nagmamaniubrahan, doon ang insertions nangyayari. Tapos ang pinapa-issuehan noon, ang sirang-sira diyan sa mga insertions na yan, Kamara, sila Martin Romualdez. Ipinapakita ngayon, hindi lang naman Kamara diyan ang involved. Pati ang Senado involved diyan. Tingnan nyo ang Senate President. Ilan ang insertions niya? 'Di ba? Yan. Buisingit. Sabi ni Oscar Legaspi. Oo nga Si Villanueva, Boy Dila. Boy Solsol. Ito naman, Boy Singit. Dati ang tawag natin dito, Boy Kilay. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, matindi ang pagkakagawa ng 142 billion. Kasi ang hirap naman talaga. Okay, para kang binigyan ng
parang binigyan ka ng pabor. Cheese, 142 billion sa'yo, bahala ka na kung saan mo ilalagay yung 142 billion. Di syempre, ang hirap mong pag-isipan. Saan mo dadalhin yung 142 billion? O kaya yung tiningnan doon, ano yon? Nakalista kanina yung binasa ko. Ang bilis nilang napagplanuhan kung saan gagamitin ang 142 billion. Anong ginawa? Road projects, lahat, 44.3 billion. Ang presyo, pare-pareho, 100 million bawat segment. Parang nag-identify lang sa isang bayan, ganito, sa ganitong barangay, 100 million. Sa ganito na naman na barangay, papunta sa ganitong barangay, 100 million. Sa ganito na naman na bayan, sa ganitong probinsya, 100 million. Ang tindi. Ang tindi. Ganon. Sabi nga ng itong mga projects na ito, walang feasibility study. Ito ayon sa nalaman natin, ang nalaman natin hindi mo makita kung sino ang nag-sponsor ng bawat proyekto. Walang batayan kung paano pinili ang mga proyekto. Walang consultation, walang transparency. Kumbaga basta lang linista yung mga proyekto kung saan-saan, hindi alam sinong proponent ng proyekto. Hindi alam kung paano na-identify yung proyekto na yan, paano nag-arrive sa project na yan. Kaya ang nangyari, walang feasibility study. Ang dami-daming projects yung nakalista para lang makumpleto yung 142 billion. Walang mga feasibility study or FS. Hindi malinaw sino ang kontraktor. Saan napupunta ang sobrang costing kung overvalued ang proyekto. Tapos clustered ang mga projects, hindi needs-based. Matindi itong pagkakagawa nito. Kasi nga, insertion eh. Ibig sabihin, hindi pinag-aralan. In-insert na lang. Doon na sa BICAM. Matindi mga kabunyog. Bukas didetalyehin namin yan ni Shelo Magno. Alam naman natin si Shelo Magno, economist yan. Professor sa UP School of Economics. Dating sa Undersecretary ng Finance. So alam na alam niya to. Kaya bukas didetalyehin namin to. Abangan ninyo. Matindi ang ginawa dyan sa 142 billion. Ano na lang, siningit na nga lang, walang mga feasibility studies, walang mga ang pricing pare-pareho, 100 million, 100 million, 100 million, 100 million. Actually, ganyan naman talaga ang nangyayari sa atin. Kaya lang, ito, Senate President. Para hindi, ang ginawa kasi dyan, para manahimik ang Senado, kasi nagmaniubra talaga yung House. Ang kampo talaga ni Martin Romualdez, maraming insertions na ginawa. Marami, mga infra din. Pero hindi naman papayag ang Senado sa BICAM na sila wala rin. Siyempre, Senate President ka. Wala nga namang wala. Binigyan siya ng 142 billion. Paano niya inayos ang 132 billion? Yun, insertions. Kung saan-saan linagay, 100 million, 100 million, 100 million. Ito, 50 million, 50 million, 50 million. Nang tinotal yan, 142 billion. Yan mga kabunyo. Malalaman natin yan pag kahit maging Senate President si Cheese, iimbestigahan siya nila Soto at nila Lacson. Ang insertions na yan ay iimbestigahan. Hindi naman kayang kontrolin ni Cheese si Lacson. Unang-una, hindi naman naghahabol ng pork barrel si Lacson. Hindi naman naghahabol ng kumbaga si Lacson, anong sabi ni Lacson? Kahit yung kumiting tira-tira sa kanya, okay lang yan, walang problema. Kahit wala siyang budget, sabi ni Lacson, okay lang sa kanya yan, sanay siya dyan. Hindi naman siya naghahabol ng pork barrel. O kaya ito, patay, iimbestigahan ito. Insertions. Napakalaking issue yan sa budget natin. May budget pero walang plano. Basta linagay na lang. Kumbaga to follow na kung ano yan. Basta ilagay nyo dyan, 100 million. Sa ganitong probinsya, ganitong bayan. Ganitong barangay. Road concreting. Mga ganon. Matindi nga. Ang tanong, bakit pinirmahan ni BBM kahit napakarami palang insertions at blanco? Ay yan na nga. Ang nangyari nga sa 2025 budget, everybody happy.
happy sila Romualdez, happy sila Saldico, happy rin si PBBM, happy rin si Chis Escudero. Everybody happy. Yan ang problema ng ating budget process. 'Di ba? Ma'am, bukas ipapaliwanag yan ni Cielo Magno sa talakayan namin. Alas 9 ng gabi. Oh. 'Di ba? Yan ang malinaw diyan. Ang insertions, ang mga insertions na yan, hinahabol na lang yan. Kaya nga insertion eh. Singit. Ibig sabihin, yung napapanood natin na debate sa mga komite, hindi na yun eh. Ang totoong matindi doon na sa BICAM. Pagdating doon sa BICAM, ano na lang, singit ito, singit ito. Kasi sa BICAM, yung BICAM, may representative ang Senado, may representative ang House. Doon nila pinaplansya yan. Doon na nagsisingit ang mga makapangyarihan sa Senado at ang mga makapangyarihan sa Kamara. Doon nila sinisingit yan. Oh, yan yung ano. Ngayon, sigurado tayo, napakaraming insertions ang kongresista. Sila Martin Romualdez. Ang tanong naman ni Chis, alam nga naman kayo lang, kami pala sa Senado, wala. Oh, yan, binigyan. 142 billion. Everybody happy. Yang budget na yan, ano talaga yan? Marami talagang naging ano dyan, mga insertions dyan. Kaya lang, ang akala natin, hindi natin ma-identify na si Chis Escudero at sa Senado, ano bang insertions nila? O ito, lumabas ngayon. Lumabas ngayon. Kumbaga, nakatutok na ngayon kay Chis ang insertions. Alam na natin na ang Kamara, maraming insertions. Maraming beses na yan in-expose eh. Yang kay Romualdez. Pero ngayon, ang lumalabas, yung kay Chis naman. Yung kay Chis naman. O kailangan niya ngayon magpaliwanag. Sagutin yan. Hindi niya sinasagot. Bakit? Eh, wala siguro siyang makuhang paliwanag eh. Wala siyang makuhang paliwanag. O, di ba? Okay. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ha? Antabayan natin to. O, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.